Nagsisimula ang kwento sa isang mabuhanging disyerto kung saan naghahanda si Prinsipe Arnold na talunin ang isang napakalaking Minotauro mag-isa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pinigilan siya ng kanyang butler na si Sebas upang ipaalam ang isang seryosong balita, na patay na si General Dominic. Agad na tinanong ni Arnold kung pinatay ba ang general o hindi. Ngunit inamin ni Sebas na ang mga detalye tungkol sa kanyang kamatayan ay hindi pa rin malinaw. Sinabi rin ni Sebas na duda siya kung may sinuman pang mag-aabala na humiling ng investigasyon upang malaman kung sino ang maaaring responsable sa pagpatay. Pansamantala na isantabi ang paksang iyon, napansin ni Sebas na hawak ni Arnold ang kanyang maskara ng adventurer sa kanyang kamay, at tinanong niya si Arnold kung bakit niya ito dala-dala, gayong wala namang ibang tao sa paligid na makakakita sa kanya. Ipinaliwanag ni Arnold na ito ay isang pag-iingat lamang, dahil alam niya kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari kung malaman ng mga tao na si Prinsipe Arnold ay lihim na nagpapanggap na isang adventurer sa buong panahong ito. Binalaan ni Sebas si Arnold na dapat na niyang itigil ang pagpapanggap na adventurer, dahil ito ay isang napakamapanganib na libangan para sa isang tao sa kanyang posisyon. Ngunit simpleng pinaaalalahanan ni Arnold si Sebas na kilala na siya sa buong kaharian bilang walang lasa prinsipe, karamihan dahil ang kanyang nakababatang kapatid ang sumipsip ng lahat ng likas na talento ng pamilya. Dahil ganyan na ang tingin ng mga tao sa kanya, sabi ni Arnold mas mabuti pang gawin na lang niya ang gusto niya. Sa sinabi na iyon, isinuot niya ang kanyang maskara at ipinakilala ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang lihim na alias na Silver, ang SS rank na adventurer, gamit ang kanyang sinaunang mahika. Pinabagsak niya ang higanteng Minotaur sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, bumalik si Silver sa imperial na kabisera at diretso siyang pumunta sa guild ng mga adventurer. Lahat sa loob ay labis na nagulat nang ibagsak niya ang pangil ng Minotauro sa counter, na nagpapatunay na nagawa niyang talunin ang nilalang ng mag-isa. Masayang ibinigay ng receptionist kay Silver ang kanyang gantimpala at sinabi kung gaano siya kasaya na isa sa 5 SS rank na mga adventurer sa buong kaharian ay nakatalaga sa partikular na sangay na ito. Silver ay simpleng humiling sa receptionist na bigyan siya ng pinakamataas na prioridad sa tuwing may mahirap na gawain na darating, at pagkatapos ay naglagay siya ng ilang barya sa counter upang makakuha ng mabilis na inumin ang receptionist at ang iba pang mga adventurer na malapit. Pagkatapos noon, inalis ni Arnold ang kanyang maskara, nagbukas ng isang mahiwagang portal at diretso siyang bumalik sa palasyo, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na mga tungkulin bilang tinatawag na walang lasa prinsipe. Arnold ay ipinakita sa isang pulong kasama ang kanyang kambal na kapatid na si Leonard, kung saan pinag-uusapan nilang dalawa kung paano namatay ng bigla si General Dominic. Pareho silang medyo sigurado na may pumatay sa kanya, pero wala sa kanila ang may ideya kung sino ang maaaring may kagagawan, at pareho silang sumasang-ayon na ang paglulunsad ng isang buong investigasyon ngayon ay malamang na magdulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Dahil sa mapanganib na sitwasyon na kanilang kinasasadlakan, sinabi ni Arnold kay Leonard na kailangan niyang aktibong lumaban para sa trono, kundi maaaring magtapos silang dalawa sa kamatayan. Medyo nag-aalinlangan si Leonard sa ideya sa simula, pero nang ipaalala ni Arnold sa kanya ang lahat ng sakuna na maaaring damapo sa kanila kung hindi sila kikilos, sa huli ay pumayag si Leonard na sumama sa plano. Sinabi ni Arnold kay Leonard na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay bumuo ng sarili niyang personal na puwersa, upang walang kaaway na makakapagbanta sa kanila muli. Samantala, sinabi ni Arnold na siya mismo ang tatutok sa pagbuo ng mga alyansang pampulitika, kahit na inamin niyang malamang na hindi ito magiging gaanong kalakas, dahil karamihan sa mga makapangyarihang pamilyang Maharlika ay nakatali na sa isa sa 3 umiiral na paksyon. Nang marinig kung gaano kalmado at mahinahon si Arnold sa pagharap sa mga seryosong problema, nagsimula si Leonard na isipin na baka mas angkop pa si Arnold sa papel ng hari kaysa sa kanya, ngunit iginiit ni Arnold na hindi siya ganoong klaseng tao. Gusto lang niyang ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng mapayapa at masaya kasama ang kanyang magiging magandang asawa. Bukod sa lahat ng iyon, ipinaliwanag niya na talagang kailangan niya si Leonard na maging emperador, para sa kanyang sariling mga dahilan. Pagkatapos, nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Arnold kay Sebas, na tinanong siya kung bakit hindi na lang niya ipaalam sa lahat na isa siya sa 5 SS rank na adventurer. Pinapaalala ni Arnold sa kanya na ang paggamit ng sinaunang mahika ay itinuturing na isang seryosong tabo sa mga Maharlika sa loob ng maraming taon,
kaya ang pagbubunyag ng katotohanang iyon ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang alita na wala siyang oras para harapin sa ngayon. Kung ma-expose si Arnold bilang pilak, malalaman din ng mga tao na lihim siyang gumagamit ng sinaunang mahika sa buong panahong ito, na magiging napakasama para sa tsansa ni Leonard na maging emperador. Isinantabi ang alalahanang iyon, tinanong ni Arnold si Sebas kung may mga pamilya ng duke na hindi kasalukuyang interesado sa pakikipagkompetensya para sa trono. Sumagot si Sebas na may isa lamang ganitong pamilya, ang pamilya Clenard. Arnold ay nag-aakalang tiyak na may dahilan kung bakit sila nananatiling tahimik sa ganitong panahon. Ipinaliwanag ni Sebas na dahil ang kanilang teritoryo ay kamakailan lamang na-expose sa isang mapanganib na halimaw, kaya't abala na abala ang pamilya sa pag-aasikaso sa krisis na iyon at hindi na nila nagagampanan ang politika. Isinasaalang-alang ni Arnold ang ideya na tulungan ni Silver ang pamilya Clenard na makaligtas mula sa mapanganib na sitwasyon upang makautang sila sa kanya, ngunit hindi inirerekomenda ni Sebas ang plano, dahil maaari itong madaling magbunyag ng lihim na koneksyon sa pagitan nina Arnold at Silver. Ngunit hindi nag-aalala si Arnold kahit kaunti, dahil alam niyang ang kailangan lang niyang gawin ay maging maingat. Sa napagpasyahan na iyon, nagbihis siya ng kanyang kasuotan ng adventurer at naghanda na bisitahin ang duke ng pamilyang Clenard. Pero bago siya umalis, binalaan ni Sebas si Arnold tungkol sa anak na babae ng duke at ang kanyang walang kapantay na kagandahan, pinayuhan siyang huwag magpabulag sa kanyang hitsura. Sinasabi lang ni Arnold kay Sebas na mag-relax, dahil hindi siya yung tipo ng tao na madaling magpadala sa mga ganung bagay. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang maskara at nagbukas ng portal na diretso siyang dinala sa mansyon ng pamilya Clenard. Gayunpaman, isa sa mga anak ng duke ay tumingin sa kanya at tumangging maniwala na siya ang tunay na Silver. Sinubukan ni Silver na ilabas ang kanyang guild card bilang patunay, ngunit sinabi ng anak na huwag na siyang mag-abala at inutusan siyang umalis sa lugar kaagad. Naghahanda nang umalis si Silver, ngunit bago siya makaalis, nahuli niya ang isang mabilis na sulyap sa anak na babae ng duke at sa kanyang sarili ay inamin na talagang kasing ganda siya ng sinasabi ng lahat. Bumalik si Arnold sa bahay, at nagulat si Sebas sa bilis ng kanyang pagbalik. Ipinaliwanag ni Arnold kung ano talaga ang nangyari sa kanyang pagbisita, at sinabi na balak niyang bumalik sa mansyon muli. Ngunit sa pagkakataong ito bilang Prinsipe Arnold sa halip na bilang Silver, upang mapilitang makinig sa kanya ang duke. 5 araw ang lumipas, dumating si Arnold sa mansyon ng Clenard at nagkaroon ng pribadong pag-uusap ng isa-isa kasama ang duke. Pagkatapos magpalitan ng mga karaniwang formal na pagbati, agad na pumasok si Arnold sa usapan at sinabi sa duke na lubos siyang aware sa problema ng mga halimaw na kasalukuyang sumasalot sa kanyang teritoryo. Ipinaliwanag ni Arnold na ito mismo ang dahilan kung bakit pinapunta niya si Leonard sa legendary SS rank adventurer na si Silver upang ayusin ang sitwasyon, at sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi ni Arnold sa duke na tumanggi pa rin siyang bayaran ang utang na iyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa kanilang laban para sa trono. Iginiit ng duke na wala siyang kaalam-alam na kailanman ay bumisita si Silver sa kanyang mansyon, at humingi siya ng tawad kay Arnold habang nangangakong personal na imbestigahan ang bagay na iyon. Sa sandaling umalis ang duke sa silid, isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Arnold nang mapagtanto niyang lahat ay ayon sa plano. Ang katotohanan na may isang tao mula sa sambahayan na ito ang nagpalayas kay Silver ay magdudulot lamang ng mas malalim na pagkakautang ng duke sa kanila. Aaminin ni Arnold na ito ay isang marumi at mapanlinlang na hakbang, ngunit sa totoo lang, hindi siya nagmamalasakit na bahagyang madungisan ang kanyang sariling reputasyon. Kung ito ay nangangahulugang makapagbibigay ng makabuluhang tulong kay Leonard, mga 10 minuto ang lumipas, bumalik ang duke sa silid, kasama ang kanyang anak, at labis na humingi ng tawad kay Arnold, ipinaliwanag na ang kanyang sariling anak pala ang nagpalayas kay Silver kanina. Sinubukan ng anak na ipagtanggol na wala siyang kaalam-alam na darating ang tunay na Silver sa kanilang mansyon, ngunit sinabi lamang ng duke na tumahimik siya at huwag nang palalain pa ang sitwasyon. Sinubukan ng duke na ialok ang isa sa kanyang mga anak kay Arnold bilang formal na regalo ng paghingi ng tawad, ngunit mariing tumanggi si Arnold, sinabing wala siyang pangangailangan para sa kanya o sa kanyang walang silbing anak. Ang tanging bagay na talagang magiging karapat-dapat na regalo ng paghingi ng tawad, sabi niya,
ay isang bagay na may tunay na halaga para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Leonard. Sa puntong iyon, biglang sumulpot mula sa wala ang anak na babae ng Duke, si Finn, at inaalok ang sarili bilang kapalit na regalo ng paghingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na naruroon siya nang ipadala si Silver, kaya't itinuturing niyang kasing sala siya ng lahat ng iba pang kasangkot. Nakikita kung gaano kalayo ang handang gawin ng pamilya para makabawi. Iminungkahi ni Sebas na kalimutan na lang ni Arnold ang buong insidente sa pagkakataong ito. Si Arnold ay unang nag-atubiling basta na lang kalimutan ito, dahil ang paggawa nito ay magpapahintulot sa kawalang galang ng kanilang pamilya na hindi maparusahan. Gayunpaman, nang ipaalala ni Sebas sa kanya na ang malupit na pagpaparusa sa kanila ay hindi karaniwang pipiliin ni Leonard, at na ang paglabag sa ganitong uri ng reputasyon ay maaaring makasira sa kanyang katayuan, nagbago ang isip ni Arnold. Sa halip, humiling siya sa Duke na magpadala ng isang tao kaagad upang hanapin si Silver, sinasabing makikipag-usap siya rito ng direkta tungkol sa usaping iyon. Ilang oras ang lumipas, si Arnold at Finn ay bigla na lang naharap si Silver, na ipinaalam sa kanila kung gaano pa rin siya kagalit dahil sa pagpapalayas sa kanya mula sa mansyon 5 araw na ang nakalipas. Bagaman inamin ni Silver na handa pa rin siyang kunin ang misyon ng paglipol, una niyang tinanong si Arnold kung nakapag-secure na siya ng kasunduan na magdadala sa Duke sa kanilang panig. Inamin ni Arnold na hindi pa niya natatamo ang kasunduan, ngunit tiniyak niya na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, tinawag muli ni Silver si Arnold na walang kwentang prinsipe, pinagtatawanan ang kawalan niya ng kakayahan kumpara sa kanyang nakababatang kapatid. Nagpatuloy si Arnold na muling pasiguruhin si Silver na lahat ay tiyak na maaayos, at umabot pa siya sa puntong yumuko sa harap ni Silver, na labis na ikinagulat ni Finn, dahil halos hindi marinig na ang isang miyembro ng pamilyang Maharlika ay yumuyuko sa isang tao na hindi man lang isang Maharlika. Nakita kung gaano kadali handang isakripisyo ni Arnold ang kanyang pride, kaya't sa wakas ay pumayag si Silver na kunin ang misyon ng pagpatay sa halimaw. Gayunpaman, pinaaalalahanan niya si Finn na umaasa silang lahat sa Duke na tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan, dahil kung hindi, hindi niya kukunin ang misyon. Matapos magtapos ang pulong, pinuri ni Sebas si Arnold sa paggamit ng illusion magic upang lumikha ng isang nakakumbinsing maling imahe ni Silver, tinawag ang buong plano na talagang henyo. Arnold ay simpleng nakahinga ng maluwag na lahat ay naging maayos, dahil si Finn ay ganap ng kumbinsido na ang kanyang nasaksihan ay tunay na bagay. Mamaya, sa biyahe pa uwi, pinasalamatan ni Finn si Arnold sa pagyuko nito kay Silver para sa kanya. Aaminin niya na una niyang inasahan na siya ay isang taong puno ng kayabangan at pagmamataas, ngunit mukhang nagkamali siya tungkol sa kanya. Sinusubukan ni Arnold na ipagwalang bahala ang buong sitwasyon, sinasabi na ginawa lang niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan, pero nang tumingin siya kay Finn at nakita ang maliwanag at cute na ngiti sa kanyang mukha, bigla itong nagpapaalala sa kanya ng isang malayong alaala mula sa kanyang pagkabata. Noong pinapanood nila ang pag-ulan ng mga bituin kasama ang kanyang ina. Kinabukasan, si Arnold at Sebas ay magkasamang nakatayo sa bundok, at tinanong ni Sebas si Arnold kung ang ngiti ni Finn kanina ay nagbigay muli ng parehong kasiyahan na naramdaman niya noong bata pa siya. Arnold ay simpleng sinabi kay Sebas na tumahimik na lang tungkol dito. Pagkatapos ng palitan na iyon, biglang napansin ni Arnold na ang disyerto sa paligid nila ay puno ng mga slime. Ipinaliwanag ni Sebas na may isa pang grupo ng mga adventurer na kamakailan lang ipinadala upang asikasuhin ang eksaktong lugar na ito, at malinaw na abala sila sa pag-aalis ng salot. Alam na ni Arnold na ganito karaming slime ang nandyan dahil patuloy na nangganganak ang ina slime, na nangangahulugang hindi titigil ang kawon maliban na lang kung may makakapatay sa pinagmulan nito. Agad na nag-transform si Arnold sa Silver at pumunta upang makipagkita sa adventure party, kung saan ipinakilala siya sa kanilang leader, isang lalaking nagngangalang Abel. Agad na nakilala ng mga miyembro ng grupo si Silver bilang isa sa mga kilalang bihirang SS rank na mga manlalakbay. Tinanong ni Silver kung sila ba ay opisyal na naatasang hawakan ang partikular na sitwasyong ito, at isa sa mga miyembro ng partido ang sumagot, ipinaliwanag na hindi pa nila nagagawang makapagbigay ng nakamamatay na suntok laban sa Mother Slime, dahil malinaw na kulang sila sa lakas ng apoy na kinakailangan upang matapos ang trabaho, kaya't umatras na lamang sila. Inaalok ni Silver na siya na ang gagawa ng misyon,
Ngunit malinaw na nararamdaman niya na nag-aatubili ang grupo ni Abel, dahil mas gusto nilang sila na lang ang humawak sa sitwasyon. Gayunpaman, binalaan sila ni Silver na kung magpapatuloy sila sa ganitong landas, i-report niya lang ang bagay na iyon sa Adventurers Guild at ilalagay ito bilang isang emergency request, na magbibigay daan sa kanya na tanggapin pa rin ang misyon, na nangangahulugang wala talagang saysay ang kanilang pagsisikap na pigilan siyang makuha ito. Nakikita ni Abel ang loika sa argumento ni Silver at pumayag na siya na ang bahala sa pag-aalaga sa Mother Slime ng personal. Pinuri ni Silver si Abel dahil hindi niya hinayaan na manig ang kasakiman sa kanyang paghatol, at pagkatapos ay umalis siya upang siya na ang mag-asikaso sa pagkalat ng slime. Sinimulan ni Silver ang paggamit ng kanyang makapangyarihang sinaunang mahika at nagawa niyang puksin ang bawat slime, kasama na ang ina slime mismo, sa isang napakalakas na hampas. Si Abel at ang natitirang bahagi ng kanyang grupo ay labis na nagulat nang makita ang sinaunang mahika na ginagamit ng personal sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit bago pa man sila makapag-isip na tanungin siya tungkol dito, basta't nagbukas si Silver ng portal at tuluyang umalis sa lugar. Sa wakas ay nakauwi na si Silver at inalis ang kanyang maskara, na hindi alam na si Finn ay nakatayo doon sa buong oras sa pagkabigla, na nangangahulugang ang kanyang dating lihim na pagkakakilanlan ay hindi na lihim.